So, I am very excited to introduce to you our special speaker for today. Okay, she is, the QuickBooks Advanced Certified Pro Advisor, Zero Certified Advisor, and 10 years plus in her accounting field. You all know her. She's all over social media teaching about bookkeeping, no? Nanay mo, nanay ko, nanay nating lahat. She's none other than Mommy Bayan. Hello, Mommy Bayan. Hello, Jam. So, good evening. Nakakatuwa naman yung introduction mo sa akin. Nanay mo, nanay natin lahat. So, eto na. Eto na, T. Oo, eto na, T. Ikita nyo na ang slides, no? So, Yan without na. further ado, I'm very excited to give the floor to Mommy Bayan. Take it away. Thank you so much. So, once again, magandang gabi sa ating lahat. Thank you so much, Jam, for inviting me again in your channel. Of At course. actually, guys, konting trivia lang ha. Nag-start ako ng coaching, wala talaga akong any idea. So, wala talaga akong any plan na mag-coaching. But with the help of Jam, siya talaga yung nag-push sa akin na mag-coaching. Kasi di ba, Jam, naalala mo yung first collab natin sa YouTube channel mo. And sabi mo Correct. doon, basahin ko yung mga comments at ang daming naghahanap sa'yo na sa akin na kung nagko-coaching daw Yeah, ba ako. So, thank you for pushing me na of course. mag-coaching. Kasi ayun, nang dahil doon madami na din tayong natulungan na mga kapwa ko mami and ibang Pilipino na maging isang virtual assistant or maging isang bookkeeper. Kaya utang na loob ko sa'yo yon kung Uy, anong meron ako walang ngayon at dun utang na sa loob mga yan, te. Deserve mo uy, yan. eh, siyempre sa tulong mo din. 'Di ba kasi wala naman talaga akong idea nun. Kaya thank you for helping us. Hindi lang ako yung natulungan mo pero madami. Ang dami mong natutulungan na mga tao, mga kapwa natin Pilipino. So Maraming ready na ba salamat kayo din. sa topic natin ngayong gabi? Sino nang excited dito? Ayan. So yung binigay sa akin at ang topic natin ngayong gabi ay Introduction to Bookkeeping 2024. So tama si Jam, nung last year, nung 2023, nung nag-live tayo, syempre madami nang na-add ngayong 2024. Madami na rin tayong natutunan. So, ang introduction sa bookkeeping, bakit nga ba gustong maging bookkeeper or mag-upskills ng mga ibang BA na sa pagiging bookkeeper or bakit yung mga nasa corporate world ay gustong maging isang bookkeeper which is karamihan ng mga nababasa kong comments or sa mga nagme-message, nagtatanong sila paano daw maging isang bookkeeper. And dun sa last live coaching namin ni Jam, alam nyo ba na ang daming dun, ang daming mga nasa corpo world na may ganun palang work because dun sa live namin na yon. So wala talagang idea yung mga ibang Pilipino na may ganitong trabaho. So sabi nila, I've been working for almost 10 years na sa corporate world as an accountant or as an accounting staff na napakahaba ng biyahe nila, ganan. So may ganito palang trabaho. So kasi mula lang napanood nila yung live namin ni Jam last year, nai-push nila. Kahit wala pa akong coaching no'n, nai-push nila yung pagiging bookkeeping and ayun. So, sobrang thankful ko lang din dahil dun sa live namin na yun. And dito sa bookkeeping kasi, karamihan, kaya gusto ng bookkeeping na niche ay flexible. Yes, flexible talaga karamihan pag isa kang bookkeeper. Kasi yung results ng trabaho ng bookkeeper ay depende sa kung paano mo matatapos yung isang financial statements sa isang buwan. Kasi usually kasi yung sa trabaho ng bookkeeper, lalo na is ma-provide yung financial statements which is monthly naman siya ginagawa. Kaya nagiging flexible. Unlike pag nasa operations, yung mga nasa daily operations like may invoicing, merong bills, ganun. Ayan talaga yung sa mga daily na kailangan mong sabayan yung oras ng client. So, yun. Wow, 300 na daw tayo. So, yung next slide. Yan. So, another introduction is, para may idea lang kayo na hindi lang para maging isang bookkeeper kayo. So, what is virtual assistant?
a self-employed worker who specializes in offering administrative services to clients from a remote location, usually a home office. Typical tasks a virtual assistant might perform include scheduling appointments, making phone calls, making travel arrangements, and managing email accounts. So, eto, di ba, ang daming nagtatanong, iba daw ba yung pagiging BA sa pagiging bookkeeper? Parehas lang po siya. So parehas, iba lang talaga yung mga niche. Medyo malawak kasi yung pagiging BA, napakadami nating puwedeng gawin as a VA. Isa na dun yung pagiging virtual bookkeeper. So, madami kasing, nagtatanong ngayon, mahirap ba makapasok sa pagiging VA? Mahirap ba maging bookkeeper? So, ang lagi kong sagot dun, kung masipag kayo at, katulad niyan si Jam, tumutulong talaga siya sa mga gustong maging BA. Ang dami niyang free videos, regarding sa introduction or paano kayo mag-i-start as a BA, ayan. So, eto may mga free courses, may mga free live webinar. So, para maging BA kayo, manood din kayo nun para magkaroon kayo ng idea. So, 5 years ago, wala talaga akong idea sa pagiging BA or pagiging bookkeeping or pagiging bookkeeper. So, no nagtatanong, ano ba yung BA? Kasi hindi pa yung word na, hindi pa sikat yung word na BA, basta nagtatrabaho sila online, 'di ba? Sumikat lang naman yung pagiging virtual assistant or words na BA nung nauso siya sa TikTok, right? So 5 years ago, sobrang hirap. As in wala akong mapagtanungan and then may mga ka-churchmate kasi ako. Honestly talaga matatagal ng nagtatrabaho online yung mga ka-churchmate ko. So, high school pa lang ako, mga BA na sila or mga freelancer, ilang taon na akong graduate ng high school, 'di ba? So ayun, nung time na nagtatrabaho kasi ako sa Makati and grabe yung biyahe ko pauwi. Dun ko naisipan na why not, naglakas loob talaga ako magtanong dun sa ka-churchmate ko na kung saan ba naghahanap ng trabaho online. And yun, sinabi naman niya na sa Upwork. So, sa Upwork niya ako sinabihan na maghanap ng trabaho and then sa onlinejobs.ph. And hindi agad-agad kasi wala ngang mga resources like this, walang TikTok. So, ikaw talaga sa sarili mo yung magi-start kung paano mo matututunan yung paghahanap ng client online. So, sobrang hirap nung time na yon and ngayon, ah, napakasuwerte nating lahat na may mga content creator na mga VA na tumutulong sa atin. Kaya thank you Jam dahil nga sa mga pagtulong mo sa mga kapwa natin Pilipino. So ayun, sa VA. What is freelancing? So a freelancer is an independent contractor who earns wages on a per job or per task basis. Typically for short-term work, benefits of freelancing include the freedom to work from home or from a non-traditional workspace, a flexible work schedule, and better work-life balance. So ito, 'di ba, as a freelancer, as a bookkeeper, we are free to work anywhere, gano'n. So, kaya nga tayong mga naka-work from home. Kasi eto yung sa pagiging freelancer, puwede ka mag-work kahit saan. At siyempre ako as a first time mom, eto talaga yung pinaka-advantage sa'kin ng pagiging freelance bookkeeper. Kasi nakakapagtrabaho ako sa bahay, na kasama ko yung family ko, kasama ko yung baby ko. Siyempre first time mom, gusto ko laging kasama yung baby ko. And yung asawa ko siyempre, dati, sumasakay ng barko, seaman yung asawa ko before. Pero right now nung natutunan namin yung freelancing, siyempre sino bang una nating magiging student, yung kasama din natin sa bahay. Unang-una kong naturuan sa pagiging freelancer yung asawa ko, yung kapatid ko at ibang mga kamag-anak ko and yung ibang kaibigan ko. So ito siguro yung number one reason din kung bakit madaming gustong maging BA kasi nga, gusto nila ng, magtrabaho sa bahay lalo na ngayon 'di ba, so super duper traffic sa Pilipinas, hindi lang sa papuntang Makati o sa Manila, anywhere in the Philippines ang traffic. At sa pagiging freelancer din nakakatuwa kasi ang daming umuuwi ng sa probinsya nila nung naging freelancer sila kasi they can work anywhere. Ayan, like a non-traditional workspace, 'di ba kasi nga
dito kailangan mong pumunta sa office, ayan. So, ayan din yung mga number one reason kaya nagme-message sa'kin yung mga ibang accounting sa corpo world na, "Mi, baka naman matulungan mo ako magkaroon ng trabaho, baka puwede ako maging bookkeeper." Kasi 'yan 10 years na nga akong accounting, gano'n. So at sa pagiging freelancer, meron kang better work-life balance. Ito talaga yung pinakagusto ko din, may work-life balance. So, ayan na. Eto, ano daw yung sa bookkeeping. Guys, huwag kayong malilito ha. So, malayo yung explanation ng, malayo yung trabaho ng accounting sa bookkeeping. Kasi dito pumapasok 'pag may nagtatanong na, kailangan ba namin graduate ng accounting or ng accountancy 'pag gusto namin maging isang bookkeeper? So, hindi naman kailangan na graduate ka ng accountancy or graduate ka ng any accounting course para maging isang bookkeeper. So anyone can be a bookkeeper. Kung nakita nyo yung nakaraan kong post sa Facebook ko, na merong mommy doon na high school graduate pero naging isang bookkeeper siya. Kasi meron siyang eagerness to learn. Ayan. So what is bookkeeping? Bookkeeping is the recording of financial transactions and is part of the process of accounting in business and other organizations. It involves preparing source documents for all transactions, operations, and other events of a business. So, karaniwan, yung bookkeeping kasi, ito yung recording of transactions. Why? Yung sa mga day-to-day transactions ng business is tayong bookkeeper yung nagre-record ng transaction. I'll give you an example. Ah, Eto kasi 'di ba, hindi naman magha-hire yung mga big company sa US, sa Australia, sa Canada. So yung mga kini-cater natin as a VA or as a freelancer, as a bookkeeper is mga small entity or mga small businesses. Kung merong isang business sa for example sa US, so ikaw yung magma-manage ng mga ikaw yung magma-manage yun ng mga, ah, financial transactions nung, isang business. For example, si owner bumili sa gasoline station, kunyari sa Shell. So, nagpagas siya sa Shell. Eh, 'di ba yung isa siya sa daily transactions. So, si Shell, ika-categorize natin siya as a payment to fuel or under gas. So, gano'n yung karaniwang ginagawa ng bookkeeping, nagka-categorize ka talaga ng transactions. And then one example, 'pag bumili ka ng pagkain. So, 'pag bumili ka sa McDonald's, 'di ba, anong unang pumapasok sa isipan mo, ano yung McDo? 'Di ba, pagkain siya. So, ibo-book mo siya under meals, which is ayun yung karaniwang ginagawa ng isang bookkeeper, mag-categorize ng transactions na kailangan matutunan niyo yung mga basic category ng sa accounting, like yung mga asset, liabilities, owner's equity, ayun siya. So, baka abutin tayo hanggang kinabukasan pag-iisa-isahin natin yung mga category ng sa accounting or sa bookkeeping. So, ito kasi yung mga introduction, yung sa mga basic bookkeeping. So, isa ding task ng bookkeeper, ano, isa din task ng bookkeeper ay mag-prepare ng mga documents para 'pag magfa-file ng taxes yung isang business, trabaho ng bookkeeper i-prepare yung mga documents at mga kailangan. Kasi ayun na nga, 'di ba nagka-categorize tayo daily ng transactions. At the end of hindi pa dun nagtatapos. So, at the end of the month, tayo yung naglilinis ng report or nagdo-double check ay iche-check ko kung tama ba yung mga na-categorize kong transactions. Ayan, so kaya pumapasok dun yung bank reconciliation, 'di ba? Mababasa niyo kung naghahanap na kayo ng work as a bookkeeper, mababasa niyo dun sa job description na kailangan ng bank reconciliation. So, hindi mo magagawa yung bank reconciliation without categorizing transaction. Kaya nga 'di ba sa bookkeeping din, ikaw din yung nagpo-post ng mga transactions para ma-provide yung financial statement. So, huwag kayong masyadong maguguluhan sa pagiging bookkeeping ito. Though, para din siyang accounting kasi ito yung alam niyo ba kasi yung word na bookkeeping kasi dito sa atin kasi 'pag bookkeeper ka usually parang sa government, 'di ba? Parang sa, government ka nagwo-work tapos yung mga nagfa-file ng taxes sa BIR, mga bookkeeper yung tawag nila. And then sa office naman 'pag nasa corpo world ka, ang dami 'di ba, may accounting department, may accounts receivable department, merong accounts payable department.
So, 'pag bookkeeper ka lahat sa'yo yon, parang all-in-one. Pero hindi siya gano'n kahirap lalo na 'pag nasa actual na kayo. So, eto, ang purpose ng bookkeeper. Bakit mahalaga ang bookkeeper sa isang business? The primary purpose of bookkeeping is to ensure that a company's financial data is accurately recorded and up to date, enabling informed decision making, compliance with tax regulations, and assessment of financial performance. So, bakit mahalaga yung bookkeeper sa isang business? Kasi mahalaga talaga kasi 'di ba nga yung bookkeeper ang nagpo-provide na kung sa atin ang sa Pilipinas. And then kung graduate kayo ng accounting or ng any business course, ang tawag para makita natin kung kumikita ba or hindi is income statement. And then pagka naman sa US, usually ang tawag natin ay profit and loss. Though parehas lang sila, magkaiba lang yung terms na ginagamit. So eto yung talaga yung pinaka purpose ng isang bookkeeper is para malaman natin kung kumikita ba yung isang business. So eto, 'di ba nagka-categorize tayo ng transactions daily and after bank recon, dun pa lang natin mache-check yung financial statement which is yung income statement or profit and loss. Yun kasi para makita ni client kung kumikita ba yung business niya or may kailangan ba siyang bawasan na expense, ayun. So kaya sobrang importante and madaming nagtatanong, sobrang saturated na daw ba ng bookkeeping na niche? So, para sa akin hindi naman gano'n ka-saturate yung ano, bookkeeping na niche. Kasi sa dami ng business owners sa mundo, sa dami ng business sa mundo, feeling ko hindi naman, mawawalan ng mga jobs available para sa isang bookkeeper. And 'pag bookkeeper kasi kayo napaka-broad nung, knowledge and napaka-broad ng puwede niyong gawin. Kasi based on my experience, lalo na yung first client ko ha, na-hired ako as a bookkeeper or as an accountant. Pero alam niyo natatapos ko yung trabaho dun sa client na yun kasi operations, eh. So natatapos ko yung trabaho for almost 2 hours lang, eh, 8 hours yung shift ko. So ako, I want to be honest dun sa client ko, "Can you give me other tasks?" Kasi nga parang as a bookkeeper 2 to 3 hours ko lang natatapos yung trabaho sa 8 oras dun sa client na yun. Minsan maghihintay lang ako ng papagawa niya. So nag-ask ako sa kanya na baka puwede mo akong bigyan ng ibang trabaho. Yung kaya ayun binigyan niya ako ng tinuruan niya ako mag-SMM, mag-social media manager. Tapos ang pinaka nagustuhan ko dun, tinuruan niya din ako ng leads. Mag-leads then sa B2B, dun sa mga LinkedIn, yung and then ang dami niyang binigay sa'kin na puwedeng task. Ayoko kasing mabakante nun, tsaka uhaw ako matuto nun talaga as in na kahit wala ng extra payment yun, basta 'di ba, binabayaran naman niya ako sa pagiging bookkeeper. Nag-ask talaga ako sa client ko na nabigyan niya ako ng other task para matutunan ko. And, ngayon naman yung mga other BA na, sila naman 'di ba BA na sila 'yan. Ang napapansin ko nag-a-upskill sila ng bookkeeping para ma-add-ons naman nila sa client and madami naman ng gano'n na na-hired na sila as a bookkeeper dun sa current client nila. So eto yung sa pinaka-purpose ng bookkeeper ha, tandaan niyo, ang purpose ng bookkeeper ay ma-provide or mapakita natin sa mga business owner kung kumikita ba yung isang business or nalulugi. Tayo din yung nagpo-provide ng report kung, magkano pa yung mga babayaran, magkano pa yung mga mare-receive na pera. Pero kailangan natin talaga ano siya, ano tayo, accurate. And then with integrity all the time. Hindi porket nagbo-book ka ng, ng transactions daily gano'n, eh, yun na yun. So, be careful pa din pagka kailangan niyo maging 'pag gusto niyo maging bookkeeper kailangan accurate yung bawat ginagawa niyo and you have integrity. So, key tasks involved in bookkeeping. So, eto yung mga usual tasks ng sa bookkeeping. Okay. Ang number one diyan ay recording transactions. Eto nabanggit ko nga kanina na recording transactions, documenting all financial transactions such as sales, invoices, purchases, receipts, and expense report. So,
Kung dito sa Pinas, 'di ba medyo manual yung pag-records natin ng mga transactions. Unlike 'pag bookkeeper ka na or 'pag freelancer, 'pag VA, siyempre nagtatrabaho tayo remotely. So, may mga system na ginagamit diyan sa pagre-records ng transactions. Ang kailangan mong matutunan kung paano ka mag-create ng invoices, paano ka dun sa mga purchase receipts, ayan. So, eto yung mga basic na ginagawa, nagre-records talaga ng transactions. May ibang client na, sa QuickBooks lang talaga, if familiar kayo sa QuickBooks, lalabas dun sa bank feeds, ire-record niyo lang talaga siya. May iba namang client na magke-create kayo ng invoice and 'pag na payment na, ima-match niyo yung payment sa invoices. And then another one is classifying, transactions. Eto nabanggit ko siya kanina, 'di ba? Yung sa classifying ng transactions, categorizing transactions into appropriate accounts such as assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. Gusto niyo talaga maging bookkeeper, kailangan matutunan niyo 'to, yung sa mga assets, liabilities, equity, revenue, and expenses. Kahit naman hindi kayo graduate ng accounting, so matututunan niyo siya. And then eto 'di ba, for example yung asset, yung mga, for example yung cash, asset siya, accounts receivable, yung mga pagmamay-ari ng business. For example ang asset, ikaw sa sarili mo, anong asset mo? Yung dimple mo, yung mata mo, 'yan, yung sasakyan mo, yung bahay mo. So, isa 'yon sa dapat niyong matutunan as a bookkeeper. Then liabilities from the word itself, liable, 'di ba? Liable kang bayaran yung mga kautangan. So, eto din kailangan niyong matutunan. Makikita niyo yung mga sa daily transactions naman na ito ay loan, so under liabilities 'to. Tas equity, then revenue and expenses which is, ito napakaimportanteng part ng bookkeeper na alam niyo yung mga pumapasok at lumalabas na pera, kung under ba siya ng income or under lang ba siya ng transfer sa account nung client. And then, next task ng isang bookkeeper ay posting transactions, entering transaction data into the accounting system or ledger accounts, typically using double entry bookkeeping principles. So hindi naman, 'wag na kayong ma-stress 'pag narinig niyo yung word na double entry and then mga journal entry. Guys, sa ano ngayon, sa mundo ng freelancing or sa bookkeeping, hindi na kayo papahirapan 'yan. Kasi nga meron na tayong system na ginagamit. Kung naghirap tayo pag-aaral no'n sa accountancy, 'di ba super duper hirap pag-aralan ng accounting talaga. Sobrang hirap talaga, promise. Lalo na ako, wala akong idea. Nung first year college ako, wala naman kasi kaming, subject nung high school regarding accounting. Wala akong idea sa debit and credit, na-culture shock talaga ako, parang umiiyak na ako nun, ayoko na mag-aral kasi sobrang hirap aralin. 'Pag nasa actual ka na, 'pag nasa actual na trabaho ka, matututunan mo yon day by day. Hindi siya gano'n kahirap na, "Ay hindi ako graduate ng accountancy, baka mahirapan ako." Hindi siya gano'n, sabi ko lagi sa inyo, natututunan 'yun sa pagiging bookkeeping kasi lalo na 'pag may nagga-guide sa inyo, matututunan niyo siya and ngayon naman 'di ba meron ng Maring Google. So, anytime 'pag may questions kayo, anytime na 'pag medyo merong malabo sa inyo, nase-search naman natin sa Google 'yan. Lalo na 'pag hindi kayo 'pag 'di kayo sure sa category, you can search naman. And then number 4, eto reconciling accounts. So, comparing financial records such as bank statements to ensure they are consistent and accurate. So, dito sa task involved ng bookkeeping, 'di ba nga sabi ko kanina yung, reconciliation. So, bakit ginagawa yung reconciliation? Lalo na 'pag ano, eto yung pinakaimportanteng part sa start to end process ng accounting or ng bookkeeping. Dito nyo kasi malalaman kung tama ba yung mga ginawa nyo na daily transaction sa bookkeeping. Like for example, 'di ba bumili nga kayo sa Shell, na-records niyo, lumabas sa QuickBooks yung word na Shell. So, you will categorize it under fuel or under gas. 'Di ba na-categorize niyo na siya do'n. Tapos, hindi niyo kasi pa nache-check yung bank reconciliation, dalawang beses siya lumabas sa bangko.
dun sa QuickBooks. So, dalawang beses ka nagbayad ng 100 pero isa lang pala yung transactions ni client regarding dun. Kaya yung bank reconciliation, importante siya at the end of the month na dino-double check yung mga transactions kasi i-aano niyo yun, iko-compare niyo yung transactions ng, bank and ng books or ng any accounting system na ginagamit. Hindi naman lahat ng client ay QuickBooks ang ginagamit, hindi rin lahat ay Xero. So, right now may mga client pa din na as in naka-manual. Yung client ko na almost 4 years na sa construction, alam niyo ba naka-manual pa din kami ngayon. Though nag-subscribe kami sa QuickBooks last month pero hindi pa namin ginagalaw kasi ewan ko dun sa client ko na yun, parang may trust issues sa mga system. Gusto niya talaga naka-manual and yung, report from the banks dun lang siya nagbe-base. So dito sa sa reconciliation, 'pag na-hired na kayo as a bookkeeper, 'wag niyong kakalimutan gawin 'tong bank reconciliation. Eto kasi usually 'pag nagki-clean up ako ng accounts, madami na talaga ako na-clean up na accounts for almost 5 years working as a bookkeeper. Eto talaga yung forte ko, yung mag-clean up or maghanap or maglinis ng, mag-audit nung isang, financial, reports or nung isang lalo na sa QuickBooks, ayun dun yung pinaka-forte ko, nag-o-audit ako or nagki-clean up ng isang accounts. Alam niyo ba ang madalas kong, makita dun na mga mistakes ay sa bank reconciliation. Yung iba kasi parang ang ginagawa nila is, nagbo sila ng category or nagbo sila ng transactions without doing the bank recon. So makikita mo dun, ay doble-doble pala 'to. For example, nag-encode ka na ng expenses na binili mo sa Wilcon. So, 'di ba bumili ka sa Wilcon ng pang-off or sa National Bookstore, bumili ka sa National Bookstore, yung resibo in-encode mo siya as expense for ₱200. And then nung nakita mo na lumabas yung ₱200 sa bangko, nai-book mo siya under office supplies. So, nadoble na yung transactions. Paano mo hindi mo siya makikita ng nagbo ka lang ng category lalo na siyempre ang daming occupied yung isip natin, 'di ba? Hindi mo naman matatandaan lahat ng bagay na ginawa natin sa trabaho. Dun sa bank reconciliation, dun niyo makikita na, ay eto doble pala yung ginawa ko, na-encode ko na pala yung expense, tapos, nai-book ko pa under office expense yung nasa bank. Kaya ayun, so always do the bank reconciliation. Aralin niyo din 'to, yung sa bank reconciliation kasi importanteng part siya. Keri pa ba? So medyo nage-gets niyo pa ba or Are you guys ano? still okay? Comment okay if you guys are okay. Or comment learning if you guys are learning pa. May Q&A ka ba diyan after this? O kasi may Meron mga at the nagtatanong end. yata. At Sige. the So end, at the mag-allot end ako of ng the time. ano. Okay, comment learning if you're learning. Baka overwhelmed. Ayan. Okay, very Ayan. good, very good. Okay pa yan, Mi. Carry pa yan. Sige, baka Wala kasi silang sobrang bilis ko choice. din and Ano medyo yun? na ano tayo. Okay naman ang Generate pacing nito. Okay ayan, naman. generating financial reports, compiling financial statements such as balance sheet, income statement, and cash flow to summarize the company's financial position. So ito talaga yung kailangan nyo din matutunan mag-generate ng report. So don't worry pag nakita nyo sa mga job description na kailangan marunong gumawa ng income statement, kailangan marunong sa balance sheet. Eto, huwag kayong kabahan do'n kasi yung mga trainee ko dati alam niyo, kailangan daw marunong sa balance sheet and sa income statement." Eto kasi tinuturo ko siya na iche-generate niyo lang siya sa accounting system. So, huwag kayong kabahan basta alam niyo sa sarili niyo yung mga kina-categorize niyong transactions ay tama. So, possible tama na din yung income statement niyo, pero 'pag na-reconcile niyo na lahat, hindi kayo magja-jump agad sa income statement. Eto. Eto din talaga yung task ng isang bookkeeper, compiling financial statements such as balance sheets, income statements, and cash flow statements. Dun sa mga naging client ko, actually yung ibang client, ang hinihingi lang nila ay income statement or profit and loss. Pero ako, nai-share ko din sa kanila yung balance sheet. So, kung graduate kayo ng accounting or may mga
accounting course kayo, very familiar naman sa inyo 'tong balance sheet, income statement, 'di ba, mga general ledger, eto debit and credit. Eto kasi, bakit importante din yung balance sheet na makita ng isang owner? Kasi sa balance sheet dito nagsho-show yung mga report na how much pa yung cash na sit in the banks, how much pa yung mga AR niyo, how much yung mga AP niyo, kung enough ba yung pera ng sa bank and yung mga accounts receivable niyo sa mga babayaran for the coming days or for the coming months. Then dito din sa balance sheet nagsho-show kung magkano pa yung loan na babayaran ng isang business. Ang daming importante dito. Dito din nagsho-show yung mga asset, yung mga depreciation dito sa balance sheet. Hindi lahat ng transactions ay pumapasok sa income statement. Kung, familiar kayo, 'di ba? So makikita niyo siya sa debit and credit side, pero hindi lahat income at gastos. Yung iba na hindi income at gastos ay nasa balance sheet. So 'pag na-hired na kayo as a bookkeeper, importante na inaaral niyo din yung balance sheet at naipo-provide niyo din siya sa isang, sa business owner para may idea din sila. Eto 'pag nagdi-discuss ako ng balance sheet, yung iba kasi, 'wag na daw at the end of the year na lang. Pero gusto ko talaga monthly dini-discuss 'tong balance sheet. Eh, nakakatuwa lang kasi yung most ng clients ko ay mga Pinoy. So, mga Pinay. Mga Pilipino yung client ko. Actually, nanganganak yung client ko. Alam niyo ba, may client ako sa Upwork parang 2 years ago. And then 2 years ago, nag-outside kami sa Upwork, sorry. So, si client naman yung nag-ano, yung nag-invite sa akin na mag-outside. Baka ma-ban tayo diyan, nabanggit ko. So, may client ako sa Upwork, Pilipina kasi siya. So, businesswoman siya sa California and after 2 years kasi nagbabayad din si client, eh. And imagine yung kaltas sa'kin ni Upwork weekly around 5,000 to 6,000 pesos every week. Yung sabi ko, "Hala, 20,000 din yung nababawas sa'kin weekly ay monthly." So, si client in-invite niya ako mag-outside and yung client na yun hanggang ngayon kliyente ko siya. Tapos ano, 'pag may Pilipina siya na kaibigan or may mga fam or mga ibang lahi na naghahanap ng bookkeeper, nire-refer niya ako. "Uy, may bookkeeper akong kakilala," gano'n, na puwedeng siya na lang din yung sakunin. Kaya yung iba nagtataka ba't madami akong part-time. So, yung part-time ko kasi is mga monthly clients naman siya, hindi siya araw-araw ginagawa. Pero monthly ko pino-provide yung balance sheet, income statement, and cash flow. Ayun nga lang sobrang dali mag-discuss sa mga client kasi nga Tagalog, kahit mag-English sila tinatagalog ko, 'yan. Effective bookkeeping practices are essential for businesses of all sizes to maintain financial stability, monitor growth, and comply with legal and regulatory requirements. Many businesses utilize bookkeeping software or hire professional bookkeepers to manage their financials efficiently. So, dito nga para actually 'di ba, ngayon sa ibang bansa, uso na 'di ba nga yung remote. Sa totoo lang napapansin ko gusto nila yung mga Pilipino na bookkeeper. Kasi nga iba talaga magtrabaho ang mga Pilipino. Do'n sa previous client ko, naging senior bookkeeper ako do'n and yung mga na-handle ko do'n, ako lang kasi mag-isang Pilipino do'n sa accounting firm na 'yun, ay karamihan ay Indians. Sobrang hirap talaga, ang dami kong nire-recheck, ang dami kong ine-edit pa. Unlike 'pag Pilipino talaga yung mga bookkeeper, alam ko kung paano gumalaw yung mga Pilipino. Kaya halos ngayon yung mga owner or yung mga businesses sa US, ayan typically US kasi, hanap nila ay mga bookkeeper galing sa Pilipinas. Kasi nga alam nila mapapagkatiwalaan nila ang mga Pilipino. Ayan, para kasi 'di ba 'pag bookkeeper kasi ikaw yung nagme-maintain ng financial stability, monitor growth, and comply with legal and regulatory requirements. 'Pag bookkeeper kayo, kayo din yung nagha-handle ng bank account ni client. So, ako dun sa mga client ko may access talaga ako sa bangko nila kasi yung iba ako yung nagbabayad ng bills, ayan. Kaya sobrang importante na meron kayong integrity as a bookkeeper. Siyempre ikaw sa sarili mo parang hindi ko 'to kilala personally, parang napakahirap 'di ba, ibigay sa'yo yung online banking ko, hindi hindi kita kakilala. Kaya ayan, importante sa bookkeeper na meron kang integrity kasi nga ikaw yung nagha-handle ng mga finances ni client,
Siyempre yung mga laman ng ano, nung mga bangko nila 'pag iko-convert mo sa sa peso milyones-milyones niya kaya nakakatakot din minsan mag-handle ng bank account pero wala tayong choice kasi 'pag bookkeeper ikaw talaga yung magha-handle nun. Pero hindi lahat ng client binibigay yung mga bank account nila. Ta's ngayon, lahat nga ng halos business ngayon gumagamit ng, bookkeeping software or hire professional bookkeepers, ayan. So kaya tayo nandito, kaya yung iba ay nanonood kasi gusto nila maging professional bookkeepers or gusto nilang matutunan talaga yung pagiging bookkeeper. Kaya nakakatuwa ang dami mong viewers diyan. Ngayon, ang daming gustong matuto ng bookkeeping. Dahil, magbo-bookkeeper na ako, dahil kukunin ko lahat ng mga kliyente nila. Charis. Oh, uy, kasi nga so ano, 'pag nasa bookkeeping ka lalo na 'pag, katulad ako medyo 5 taon na ako sa bookkeeping, ano, mabilis mo na lang talaga siya magagawa kasi halos paulit-ulit lang yung ginagawa, eh. Unlike 'pag clean up, kasi ngayon wala akong full-time client, Bakit hindi ako nagfu-full-time? Kasi 'pag naka-full-time siyempre 'pag first-timer, 'wag niyo muna ako gagayahin na hindi muna ako nagfu-full-time. 'Pag first-timer kayo, try niyo muna mag-full-time para mas matutunan niyo pa siya. Kasi 'di ba nga, 'pag naka-full-time kasi ako, feeling ko yung oras ko nandun lang sa client na yun. Eh, paano yung mga, client ko talaga ng matatagal na, hindi ko sila mafo-focus. Kaya ngayon, hindi muna ako nagfu-full-time job. Though meron akong, parang full-time ngayon, pero ano, sobra-sobra pa nga sa 8 hours yung tinatrabaho ko sa kanila kasi clean up yung binigay nila sa akin na project and kailangan ko siya matapos, I think, on Wednesday kailangan na ready ko na yung report dun sa clean up na client na ginagawa ko na yun. So eto, kaya maganda yung sa bookkeeping kasi nga, very flexible yung time tapos 'pag tumagal ka na, 'pag matutunan mo na talaga siya, client na mismo yung lalapit sa'yo. Yan. So, skills of a bookkeeper. Ready na ba kayo sa skills? Ayan. So, sa skills, eto, 'wag din kayong kabahan diyan or 'wag kayong masyadong mai-stress kasi yung mga sa skills dito, 'pag nagwo-work na kayo or kahit hindi naman kayo nasa accounting department, alam niyo matututunan niyo 'to. So, lagi kong sinasabi, don't be afraid, basta magkaroon kayo ng tiwala sa sarili niyo at ma-boost yung confidence niyo, magiging bookkeeper kayo, magiging BA kayo. Ayan, maging katulad kayo ni Jam na ang talagang nauna kasi siya sa industry, yung mga naunang nagtuturo, sinadya mo yan. So, number 1 na skills ng bookkeeper, knowledge of accounting principles. So, dito naman sa accounting principles sa bookkeeper, guys, very basic lang dito. Sabi ko nga, natututunan yung mga knowledge sa accounting dito, like yung sa mga asset. Na-discuss na natin to kanina eh. Yung mga asset, liabilities, owner's equity, ayan. Yung mga nasa chart of accounts. Aabutin tayo. Gusto niyo ba abutin tayo kinabukasan pag diniscuss natin yung chart of Hindi, joke lang. So, Bakla ka. May buhay pa ako, te. Huwag mo ibukas. Uy, oo nga, hindi, char lang yun. Yung sabi ko nga Charing eto, lang. yung na-discuss ko na kanina, dini-discuss ko naman sa coaching ko yun sa chart of accounts, eh, medyo mahaba yun. Pero dito, yung mga basic bookkeeping ba, tsaka yung para lang sila magka-idea, 'di ba? Kaya hindi na natin iisa-isahin yun. Alam ko may 'di ba, nasa labas ka pa, oh. Ayan. So, dito sa knowledge of accounting principles, yung na-discuss na natin 'to kanina. And then number 2, of course, communication skills. Halos lahat naman ng BA or halos lahat ng trabaho online ay nangangailangan na, marunong tayo makipag-communicate. Siyempre eto, paano tayo makikipag-communicate sa clients kung mahiyain tayo, 'di ba? So, dito medyo kailangan natin ng proactive tayo, kailangan, may confidence tayo 'pag gusto niyong maging isang bookkeeper, though ang daming nagtatanong kung non-voice daw ba yung sa bookkeeping. Kasi 'di ba nga parang ang akala nila 'di ba parang ako ang thinking ko dati sa remote jobs, BA ay call center. So magko-calls ka, siyempre wala pa akong idea nun. Sa bookkeeping kasi, not all the time na may calls, pero based on my experience sa mga client ko nagko-call ako. Meron akong client dun sa construction company na for almost 4 years na 'yun, every morning talaga may meeting like 8 p.m. in the evening, nagme-meeting kami just, for the briefing lang. Hindi naman ako nagsasalita, sina engineer, mga katrabaho kong Pilipino.
mga architect, sila yung nagsasalita. Pero andun lang ako nakikinig. Pero sobrang importante din nung sa communication skills kasi ikaw yung parang nagiging bridge between the business and the supplier or the customers. Why? For example, yung customer nung business, 'di ba? Ikaw yung magse-send ng invoice sa kanila and 'pag hindi nagbayad si customer, ikaw yung tatawag sa 'pag dalawang beses ka nang nag-send ng email and then ng reminders na hindi pa rin talaga nagbabayad, ikaw yung ano, ikaw yung tatawag, magfa-follow up. So, may communication skills and then sa vendor 'pag may kailangan kang purchase order, 'di ba? Ay, may sinend ka na purchase order ta's wala pa din yung mga bills, ikaw din yung makikipag-communicate. And eto, sa bookkeeping kasi ano, kay client ka directly nakikipag-communicate. So, yun lang yung kagandahan sa bookkeeping skills, wala kang amo, wala kang boss, lalo na 'pag, direct client, wala kang boss kasi ikaw yung nakikipag-communicate sa client mismo. Kaya nga parang alam niyo 'pag weekend, pinipilit kong 'wag buksan yung WhatsApp ko kasi yung mga client ko halos dun nagme-message, eh, yan ganyan, ganyan. Eh, 'di ba minsan nga 'pag weekend dun na lang ako makakapahinga, dun ko na lang makakasama yung baby ko. Pero wala tayong choice kasi dun nga sa mga client ko wala naman siyang daily. So, anytime nagme-message sila sa WhatsApp and minsan tumatawag yan 'pag may questions or may itatanong ng regarding sa accounting. Ayan, siyempre ang technology proficiency, napakaimportante siyang skills ng isang bookkeeper. Why? Kasi siyempre nagtatrabaho tayo online, remotely, kailangan niyong matutunan yung mga system na ginagamit. Hindi lang QuickBooks ang ginagamit, napakadaming system na ginagamit sa mundo ng online, 'di ba? Meron tayong CRM, meron kung familiar kayo sa Trello, sa ClickUp, sa Monday.com, madaming system na kailangan niyong matutunan lalo na 'pag nag-direct client kayo. Minsan bibigyan lang kayo ng access ni client diyan, ikaw na yung bahala kung paano mo matututunan. May mga gano'ng, senaryo sa bookkeeping and depende kasi sa industry na ginagawa natin. So, I mean depende sa industry na hawak natin. For example, e-commerce BA ka. So, sa e-commerce BA, ang daming system niyan at medyo matrabaho. Merong A2X, merong Amazon, something yung mga seller central, yung mga system na ginagamit sa e-commerce. Kailangan niyo ding matutunan. Kaya medyo nag-e-commerce bookkeeper na ako pero hindi ko talaga siya gamay. Iniiwasan ko yung e-commerce at saka real estate kasi napakadaming system na pero ang ganda ng bigayan 'pag e-commerce, bookkeeper ka tsaka real estate. Kaso nga sobrang daming system na ginagamit diyan and dapat willing to learn kayo. Nag-handle na ako before ng real estate, pero ngayon wala na ako dun sa real estate. Mas nagustuhan ko kasi yung construction industry tsaka sa mga retail. Ayan. So, dito, attention to details. Always, yes. Sa lahat ng work, kailangan may attention to details, lalong-lalo na sa bookkeeping. Kasi nga, dito, lahat ng ginagawa mo, ang katumbas niyan ay pera. So, may katumbas na halaga sa bookkeeping. I mean, lahat talaga. For example, di ba, may binili ka, di ba, pera yon, nagpasahod ka, nag-payroll, ayan, ang dami. Kaya, sa bawat ginagawa niyo, dapat, may attention sa details sa accounting ha or hindi I mean sa lahat ng trabaho niyo. Even madali lang yung task, kailangan may attention to details kasi at the end of the month, for example, may nakita kayong mali dun sa nagawa niyo, gano'n, hahanapin niyo siya mula unahan. Kaya sa una pa lang dapat may attention na kayo sa details. An accounting system serves as the backbone of a business, financial management, infrastructure, enabling accurate record keeping, informed decision making, and compliance with accounting standards and regulations. Choosing the right accounting system tailored to the specific needs and scale of the business is essential for optimizing financial processes and driving business growth. So, sa bookkeeping naman, ah, eto nga yung tinatawag na backbone nung business, yung mga accounting system, which is yung iba nag-take na ng QBO, Xero, Keeper, Odoo, ayan, madaming accounting system. Eto, 'pag gusto niyo naman ng pang-morning shift, like ang aralin niyo ay Xero, kasi Xero is for mga Australian client and UK client, something mga banda dun. So, nung una
unang client ko, zero talaga yung ginamit ko. Kasi gusto ko nun pang-umaga pero hindi na talaga ako morning person. Kaya yung halos lahat ng client ko ay mga US clients na ang ginagamit namin dun ay QuickBooks. So 'pag natutunan niyo kasi si QuickBooks, si Xero, 'pag na-master niyo na yung mga basic category, madali na lang para sa inyo maging isang bookkeeper. Kasi nga, na-master niyo na yung sa mga category, alam niyo na kung paano i-navigate si QBO. Kasi 'wag kayong papasok sa pagiging bookkeeper ng hindi niyo sila inaaral. Hindi lang kayo yung mahihirapan, pati yung client. Of course, magugulo yung for example, na-hard kayo ta's wala pa talaga kayong idea, hindi niyo inaral yung mga basic category, mahihirapan kayo. And then kawawa na yung business kasi nga magugulo yung books nila. So, better before starting na mag-apply as a bookkeeper, aralin niyo talaga yung mga binanggit ko kanina like balance sheet, income statement, ano ba yung nasa loob ng income statements, ayun. So, parang 'wag kayong pupunta sa isang laban na wala kayong shield. So, eto na yung sa system. Wait lang, message ko lang si chat. Eto yung sa system, eto yung sa QuickBooks. Ayan. So, eto nga yung nabanggit ko na ang gamit sa US ng karamihang client ay, mga QuickBooks. Sa QuickBooks, okay lang naman kahit hindi kayo certified agad sa QuickBooks. Kasi nga, dito naman kasi sa QuickBooks, ano, na puwede kayong mag-apply, 'di ba? Puwede kayong mag-apply kahit wala pa kayong certification. Ako nga no'n parang 2 taon na ako nagtatrabaho na bookkeeper. Wala pa akong certificate sa QBO. So, late na akong kumuha. Hindi naman siya hinahanap talaga ni client, yung QBO na certification. 'Di bale na nga lang kung ang, apply mo sa kanila ay senior accountant or senior bookkeeper. Minsan do'n lang din naghahanap na kailangan pro advisor ka dito. Dito sa QBO meron silang free. So, hindi na natin iisa-isahin yung sa QBO dito kasi 'di ba nga, dito sa QBO meron silang, free trial for almost, 30 days. So, 30 days punta lang kayo sa QBO US site and makikita niyo dun yung free trial ng, pasukin niyo yung sa Intuit. Gawa kayo ng account dun. So, for 30 days meron silang free. Meron ding test drive si QBO dito. Kaya ano, i-navigate niyo lang yung QBO kung gusto niyo talaga siyang matutunan, i-navigate niyo lang siya sa website nila. Dito, i-search niyo lang, QBO or QBO US site, lalabas siya. Then gawa kayo ng account, free for 30 days. Free for 30 days siya ha. Then dun pa lang makikita niyo na kung ano na yung mga nasa chart of accounts, yung sinasabi ko na kailangan niyong matutunan, dito. Ah Matututunan niyo din naman 'to kasi ang dami din naman sa YouTube na iba sa QuickBooks, gano'n. Kahit ako matagal na akong bookkeeper, nanonood pa din ako ng mga, content creator regarding sa QBO and Xero, ayan. So, si Hector Garcia, lagi ko siyang nire-refer na kung gusto niyong ma-master ang QuickBooks, panoorin niyo si Hector Garcia. And then eto, sa Xero sabi ko nga usually sa Xero eto, yung sa mga Australia na client. Alam nyo ba ang Xero hindi siya gano'n kahirap na andito lang kayo sa part ng sa bank feeds, ano na yon. So once nagka-categorize kayo ng transactions, nare-reconcile na din siya. So hindi siya katulad ng QuickBooks na ibo-book mo pa siya, by category gano'n, and then at the end of the month, magka-categorize ka pa ng transactions. No, sa Xero, ano lang siya, nasa bank feed siya, then ibo-book mo siya, ibino-book mo siya, 'di ba, kina-categorize mo siya, and then ayun na yun, para lang kayong nag-e-FB. Dito sa Xero, kasi pipindot lang kayo sa dashboard, nandun na yung bank accounts, pipindot lang kayo sa under reports, andun na lahat, very straight to the point si Xero. Kaya dun nga sa mga during dun sa training ko ha, 'pag ina-explain ko yung sa Xero and QBO, ay eto na pala yun, parang sobrang hirap daw pag-aaralin si Xero. Pero sa actual work ha, madali lang talaga si Xero. Si parang ang percentage siya sa 1 out of 5, 2 si Xero kadali gamitin tapos 5 si QBO. Kasi si QBO napakalawak ng ano niya, napakalawak ni QBO, ang dami kayong puwedeng gawin. Pero sabi ko nga 'pag na-master niyo si QBO, ayan ang gandang ma-master si QBO, 'yan.
Hello, Jam. So, may free trials din si Zero, ha? Punta lang kayo Yes. sa website ni Zero and ni QBO. Navigate nyo doon. Kung gusto nyo talagang maging bookkeeper, magsipag kayong i-navigate si QBO and z Zero. You ask So, for ayun me, na, you Jam. summon me. You summon me. Ah? Q&A na ba? Q&A na ba? Oo, kasi 'di ba nga, karaniwan ang medyo ano sa Q&A kung meron silang medyo Q&A na ba hindi tayo? na ano, Okay, okay, oo, okay. Q&A. Kasi eto Okay, naman yung 'di ba yung alright. Meron akong pinark na mga questions. Let's start with Juan Paulo Vargas. Ito me. Ayan. How do you asan siya record transaction involving discount coupons, slash cash, or credit card in exchange of a product? How do you record transactions involving discount coupons, flash cash, plus credit card in exchange of a product? So, eto kasi depende sa business ni ginagawa ko 'yan dun sa isang client ko. Kasi dun sa business ni client is, retail company siya sa California. So, 'pag nire-record namin yung transactions, 'di ba, yung sa discount coupons like voucher, nakaano siya, may system kasi kami na gamit dun like Square. So, ang lalabas lang sa Square dun, yung, magkano yung binayaran ni client sa cash and then sa credit card. Pero dun sa product, ere-records mo kasi siya ng 'di ba meron tayong sa accounts yung sa mga binibigay kasi na coupon sa'min, sa mga voucher, nakalagay siya sa ano pa siya, nasa liability pa sa'min yun, eh. Parang from liability gagamitin namin yung coupons o voucher dun sa products na yun. For example, yung products niya is bag. So, dun sa for example lang na bag, ha. So, dun sa bag, dun sa payment, dun sa product na yun, sa bag, meron kasi dun na payment, 'di ba, for example, magbabayad ka muna ng sa cash na 100. Ire-record mo yung payment as cash dun sa saan pumasok yung payment. Ire-record meron kasi sa QB on the Zero ng payment method. So, ire-record mo siya as cash. And then puwede ka naman mag-another payment dun na ire-record mo na saan pumasok dun sa bank account. Kasi yung credit card din naman na payment ay papasok siya sa pinaka-checking account. So, ire-record mo yung payment dun sa kung saan bank pumasok. Yung naka-split kasi yung receive payment dun, dun sa product. Tapos from liability, 'di ba kasi yung mga coupon or mga voucher is nasa liability kasi parang nagiging pine-purchase din kasi yung mga discount coupon sa'min, ta's yung mga voucher. So from there, i-aano siya, gagamitin siya dun sa, ah, invoice na yun or sa sales receipt para mag-zero out. For example, yung halaga niya is 200 and then yung coupon niya is 20, yung credit card niya ay 80, then yung cash niya is 100. Naka-split yung payment nun. Gano'n kami mag-records dun sa dun sa transaction na gano'n pagka may discount coupons or voucher, cash or credit card. Meron kasing ano, meron sa system na pinaka-payment methods. Kung na siyempre hindi niyo ma-figure out ngayon, nafi-figure out ko kasi yung ano, 'yan. Ito Ito. bang naka-pin How yung do comments? Ako, May sasagutin ko ito. diyan. Ang sagutin mo lang yung pina-flash ko dito, mami. Ayan. How do Ikaw you yung start? nagpa-flash nito. Ako nang How do bahala you doon. start the cleanup process po? Start po sa bank statements as basis. Hi, ito. So, ang ganda ng question mo. So, before I start the cleanup process, hindi ko talaga, though I have access, hindi ko talaga siya ini-start agad. So, nakikipag-meeting ako with the clients. So, ito, for example, may meeting kami ni clients. Magwa-walkthrough kami sa QBO ni client para before kami mag-walkthrough, tinitingnan ko muna yung mga daily transactions niya para maging familiarize ako sa mga vendor and sa mga customer. So, and then during the meetings, tatanong ko kay client na, "Oh, ang dami ko napansin na nagbabayad ka sa ganitong vendor, sa ganitong ano. Anong type ng expense ba siya? Saan ko ba siya ire-record?" Gano'n. So, gano'n ako nag start mag-clean up. Kailangan kong ma-double check yung mga usual category. Then after that, 'pag nalaman ko na kung para saan yung mga usual transactions na nakikita ko sa QBO ni client, dun na ako nag-i-start ng sa cleanup. Chine-check ko yung sa bank statements kung lahat ba nakalagay na sa bank feeds ng QBO or ng Zero. Usually yung nagiging cleanup client ko naman ay sa QBO. So dino-double check ko kung connected lahat yung bank account sa Zero para hindi na ako magpapabalik-balik pa
Then hinihingi ko na lahat ng documents na kailangan, list of subcontractors, bank statements, kung may mga loans si client, para kung may loans, alam ko kung saan ire-record yung mga payment niya sa loans, how much yung principal, how much yung interest. So, hindi lang bank statement yung hihingin niyo sa client 'pag mag-i-start kayo ng clean up. Ask niyo yung sabi ko nga, ask niyo yung loan statements, ask niyo yung list of subcontractors, and of course, eto nga yung sa bank statements. So, yun yung kung paano tayo mag-i-start ng clean up. Madali lang po ba aralin about sa mga tax and all nila? Sorry, not really familiar pa kung ano ang right term. Hi. So, Nadine, regarding sa tax, hindi naman lahat ng bookkeeper ay kailangan maalam sa taxes nila. For example, sa US, hindi naman kailangan na kabisa mo yung sa taxes nila, lalo na pagka may na unang nag-handle sa'yo. Kasi yung mga client natin is meron pa naman silang tax accountant sa bansa nila. Merong nagpa-file ng tax. Ayan. So, pag nagtatrabaho ka sa accounting firm, dun dapat maalam sa taxes. Kasi minsan kami yung nagpa-file, gamit lang namin yung sa account ni client. Pero sa mga taxes naman, kailangan ng maging familiarize ka is 'pag nagbu ka ng transactions or dun sa mga invoices, how much ba yung tax sa lugar na 'to. Pero once na nag-start naman yung QBO, meron na dating QBO, nakalagay na dun, automatic na dun 'pag naggagawa ka ng invoice kung magkano yung tax sa bansa na yun. Pero dun sa mga hindi naman lahat kailangan na maalam ka kaagad sa tax. Kasi in the long run, 'pag nagwo-work ka naman na, natututunan mo siya, and sabi ko nga meron silang mga tax accountant. Hindi na trabaho ng bookkeeper ang mag-file ng taxes, 'yan. Tayo lang ang nagbibigay sa kanila ng Yun. records. Ipo-provide ba ni client yung account sa accounting system or dapat may existing account na CVA? Ayan. So, para ma-invite tayo ni client dun sa mga accounting system, hindi na natin, need na gumawa ng account. So, si client, sila yung magsu-subscribe kay QuickBooks. Gagawa sila ng account kay QuickBooks, then ibibigay mo lang yung email address mo, i-invite ka nila as a bookkeeper or as an accountant. Pero 'pag na-hired na kayo ha, mas maganda na i-invite kayo as an accountant para full ano kayo, full access kayo dun sa QBO. So, si client ang magpo-provide ng account, i-invite lang using your email address. Ano po kaya yung pinaka-required tools or system na need aralin maliban po sa QuickBooks and Xero? Guys, eto talaga yung pinaka-ano, pinaka-tools na kailangan ng isang bookkeeper. QuickBooks for US and Canada clients. Xero for US, UK clients. Ito kasi talaga yung usual na hinahanap nila. Though gumagamit kami ng ibang system like Keeper, pero ang Keeper kasi is for mga accounting firm na siya, pang double check. And hindi lahat ng bookkeeper ay may access kay Keeper. So, hindi ko pa siya inaano na aralin nyo. Mag-focus muna kayo sa QuickBooks and Xero. How to prepare forecasting cash flow report. Uy, ano, eto maganda 'to. Meron na sa QuickBooks kung paano ka makaka-prepare ng forecasting or budget reports sa ano, sa QBO meron 'yan. And magbe-base kayo sa previous year, based dun sa 'pag gumagawa ko ng ang gumagawa naman kasi ng cash flow report, honestly, is CFO, hindi bookkeeper. So, si accountant or sina CFO ang naggagawa ng forecasting or ng budgeting cash flow report. So, 'pag bookkeeper, hindi naman siya ginagawa. Saan po kayo nagpa-certify ng QBO? Libre lang siya. So, sabi ko nga, gumawa kayo ng free account sa QBO and Xero. For 30 days, i-navigate nyo and mag-take kayo ng exam do'n. Meron do'n, meron. Libre lang yon. Free po ba yung certification as QBO? Yes, libre lang siya. So, Libre na, nasa puntahan nyo lang gitna. for 30 days. Hold on meron pa dito na nilolok. Niloloko ako. In-demand mo 'to eh. Ha? Ito. Wait lang. Asa May na? mga questions pa tayo. Hold on. Ito. Basta ano lang ha, kailangan po ba equal ang bank balance at QuickBook balance sa QuickBooks transactions? 'Pag hindi ba equal, may need pa po ba i-reconcile dun sa transaction? So malalaman lang natin na balance yung books and
bank. So, yung books, any accounting system, if QuickBooks or Xero. So, malalaman lang natin na balance silang dalawa, 'pag ginagawa na natin yung reconciliation. So, sa bank reconciliation, dun natin nalalaman yung mga discrepancies. Like for example, sa bangko, siyempre ang laging tama yung sa minsan, titingnan natin yung sa bank, minsan nado-double naman yung transaction sa bank. So, lagi mong iko-compare yung daily transactions sa bank, sa books and sa banks para makita mo dun kung may discrepancy. Hindi mo kasi, malalaman yung na hindi sila balance 'pag hindi mo ginawa yung bank reconciliation. So, dun mo lang makikita kung balance ba. Kailangan siya, yes, monthly kailangan siya. What's the difference po sa kitas you discussed kanina po, the recording transactions versus posting transactions? So, thank you. Halos same lang naman sila ng sa recording and posting transactions. Yun nga lang, from the word itself, nagre-records ka, di ba? Like for example, may mga client na dun sa mga customer nila is nagre-records ka ng invoices or ng sales receipts. Sa invoices, syempre, nire-records mo siya. Eto, records ko 'to, magke-create ako ng invoice, gano'n. And 'pag lumabas na sa bank feeds yung for example, in-invoice ko si Jam ng, 1,000 sa $1,000 in-invoice ko si Jam ng $1,000. Ni-records ko yung transaction as invoice, 'di ba? So, 'pag lumabas na sa bank feeds, nakakita ako ng 1,000 and naka-reference do'n na galing kay Jam, yung payment na 1,000, ipo-post ko na yung payment na yon, ima-match ko siya with the invoice na ginawa ko kay Jam. So, 'pag nandun na siya sa bank feeds, na lumabas na siya sa bangko, ipo-post mo na yung transactions na yon para malagay siya sa financial statements or dun sa mga transaction. Hindi mo kasi even nasa bank account 'yan, 'pag hindi mo siya pinost sa any accounting system, hindi siya maka-count. So, naka-floating lang siya dun sa bangko. Kailangan mo siyang i-post. Iki-click mo talaga, ay match with, Jam, dun sa invoice ni Jam. So, ganun po siya yung parang pinaka-difference niya. For someone jumping from being a property management BA to bookkeeper for AU clients, how much is that starting rate and for US clients as well? Ayan na, Jam, usapang rate tayo. Medyo mahirap 'to. I'll give you an Range lang example na siguro, lang. range. Range? Range lang, range. O sige, pero I'll give you an example. Dun sa training ko na nakaraan, management siya. So, REBA siya, real estate BA din. And then starting nung REBA siya, ang rate niya is $6 per hour. Then after ng bookkeeping, after niyang mag-attend dun sa training, tapos na-offer niya kay client, from $6 per hour, naging $10 per hour siya ngayon. Kasi from REBA, ano siya in-add-ons niya yung bookkeeping instead na mag-hire pa si client ng bookkeeper, siya na din yung, bookkeeper ni client. Kaya parang naging $10 siya per hour. Meron po bang agency? Oy, ayan, meron. Sa inyo may bookkeeping ba sa Coconut BA? Meron, pero ang hinahanap nila sa Coconut BA, puro sa amin pala, puro experience. Pero I'll let you know sa Hmm. mga ibang agencies na hawak kung merong mga not naman experience, pero may skills kung paano. Ay, ayan madami. So, I suggest if first timer kayo and you're struggling to, find direct client, 'di ba? Kahit ako may experience na dati nag-e-agency ako before. Kasi nga merong stability at may assurance ka. Ako 3 times na ako na-ghost ng client. Hindi lang 100,000 sa peso yung mga nawala sa akin na hindi nabayaran. Unlike 'pag nasa agency ka, meron ka talagang assurance and stability tapos, kahit ma-delayed si client nababayaran ka kaagad. As an BA bookkeeper, do clients expect you to work for a fixed shift or flexible naman as long as productive ka? For me so ako flexible ako sa mga client ko. Pero 'pag nasa operations ka, like kailangan ka ni client dun sa oras nila, kailangan naka-shift ka. Pero minsan naman, for 4 hours, like for example, magdu-duty ka nakasabay sa oras nila for 4 hours or 5 hours, then yung 3 hours, flexible na, gano'n. I think we've exhausted everything, pero may final tayo na question. Eto. Si Rhoda, "Mami, ah, kakanda ka ba ng bookkeeping paid training? Pa-enroll naman po. Need talaga ako ng additional insights how to dive into sa this BA world."
Yes, Mami. So, follow mo yung Mami Bian. Doon ako nagpo-post. Dito sa FB, sa Mami Bian. Oo, Siguro late girl. nanood itong si Mami. Kasi sabi I-promote ko mo 'di na ba yan. kanina, hindi kasi 'di ba nabanggit ko kanina na, wala talaga akong plan before mag-coaching. Si Jam lang talaga yung nag-push sa'kin na mag-coaching. Yes, meron po at si Jam din yung nagturo I-promote sa'kin mo, kung Mi. paano the way tayo magko-coaching. I-promote So, mo yan. I-promote mo. yes, meron tayong paid training sa all about sa BA and bookkeeping. I-follow nyo yung Mami Bian. Actually, tomorrow na yung next batch ko eh. Masyadong 19. So, 19 tomorrow. Kung gusto nyong humabol, andun siya sa page ng Mami Bian, naka-featured post. Yung unang-una doon, naka-ano yung link. Ayan, nilagay na pala ni How Jam much yung daw? link. So, makikita nyo lang din sa form ko magkano siya. Anak sa form kung magkano, guys. So, go to the form. Go to her page. Follow the page. Go to the form. Nandun lahat ng instructions. Also, don't forget to follow us both. Ayan, para ma-update ka sa mga talbin latest na mga chika sa field ng freelancing, no? Lalo na pagdating sa bookkeeping kay Mami Bayan. And maraming maraming salamat. Madami ba kayo natutunan today? Comment, love it if you learned a lot tonight. Comment, love it if you learned a lot tonight. Maraming maraming salamat. Alam kong Sabado, tagpapahinga dapat kayo. At Mami Bayan, thank you so much for imparting once again to our community. At the same time, no, sa mga na-late ng punta, don't worry because this is recorded and I'm gonna post this in my YouTube channel, Buhay Virtual Assistant. Ayan. Buhay Virtual Assistant. Sino dito nakasubscribe na sa channel ko? At malay mo, in the Yes, future, eh. Si Mami Bayan, malay mo, meron ng YouTube channel yan. Di ba, Mami Bayan? Parang Wala gumawa pa ng sa tutorial ngayon. online. O, wala pa ngayon, pero baka may time ka na, di ba? Sino dito ang gustong magka-YouTube channel si Mami Bayan for bookkeeping tips? Sino Yung mga dito? 'no, yung mga pasikot-sikot sa QBO 'no? Why Sino dito? Sino dito? Para next time, hindi ka nagre-recommend ng ibang creator kundi sarili mo na. Di ba? Yung mga tutorials, mahilig sarili mo na. mag-recommend, eh. Comment Hmm. agree kung sa tingin mo dapat mag-YouTube channel na si Bayan at isi-subscribe mo. Comment agree. Comment agree too. Comment agree. Ayan. O, di ba? Ayan, no? Daming Mag-YouTube ka comment, na 'di daw, ba? Mi. Thank you. O, Wow, ang dahil. dami. O, Grabe talaga si baka Jam. Sana naman. makita ng person. Hanggang ng live pa tayo. May nakita pa akong comment doon na parang gawa daw tayo ng challenge. Abangan nyo, malay mo, sipagin ako. Gawa tayo rin challenge, collaboration challenge with Mami Bayan. Let's see in the future. Pag-uusapan namin yan. And maraming salamat ni Mami Bayan. Okay, let's talk about this privately. And the rest sa mga nanonood, maraming salamat sa mga nanonood. And Thank you, we'll see you guys again everyone. on the next webinar. Bye po. Happy weekend.